Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Gemini. Lola Baby po nagpapakilala, ha? Yan. Ano gang kanta yun narinig ko? La, 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 I'm a survivor. I am the la la. Tararararan, tararararan. I am survivor. Yun na narinig ko, ha? You're a survivor, ha? Tararararan, tararararan. Yan. So, ngayon po is Sunday, ha? August 9. So, magsisimula po ang reading na ito ng August 10 to August 17. So, let's see the energy, okay? Tingnan po muna natin ang inyong tinatawag na energy sa inyong trabaho. Yan, naglabasan na. Sa inyong career, kuhanin na natin, ha? Sa inyong kaperahan, di ba? Yan. So, titingnan po natin, ha? Yan. So, naririto. Yan, ha? Okay. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na sa inyong trabaho, sa inyong karir, iwasan daw po ang makipag-away. Diba? Yan, ha? Okay. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na it's like, siguro gusto ninyo ng karir na magdadala sa inyo ng kaperahan. Diba? Kumbaga dito, siguro tinatawag na iinit na kayo. Diba? Natatagalan na kayo bago matupad ang inyong kagustuhan. Diba? Kasi naririto. Yan, ha? So nakikita dito yun to be more straightforward sa pagsasalita, be more brave, okay, sa pagsasalita, okay? If you want, tinatawag dito halimbawa sabihin na nating gusto mong, it's more about papansin, di ba? Magpapansin kayo, okay? Para ito, kung ano man itong gusto ninyo sa inyong trabaho, sa inyong career, sa inyong pamemera, di ba? Yaan sa inyong tinatawag na sitwasyon, especially sa finances, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na huwag daw kayong mahiya. Be brave, di ba? Be courageous. Sabihin ninyo kung halimbawa kayo is ay mayroong tinatawag na sama ng loob sa inyong boss, sa inyong mga kasamahan, 'di ba? Sabihin ninyo, huwag niyong itago, 'di ba? So kung halimbawa dito yung tinatawag na matagal na kayo nagtatrabaho, wala pa ring asenso, ibig sabihin nito magsabi na kayo, 'di ba? It's like sige makipagsapalaran na kayo, 'di ba? Kasi nakikita dito it's like pagod na kayo, yamot na kayo, sawa na kayo, 'di ba? It's like dito, parang wala ka pa rin na-achieve yata sa buhay mo, especially pagdating sa trabaho, baka hindi ka pa rin nakakabili ng bahay, di ba? Hindi ka pa rin makabili ng alahas mo, hindi ka pa rin makabili ng sasakyan mo. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na huwag naman kayo makikipag-away, di ba? It's like, makipagsapalaran ka na, di ba? It's like, in good faith, ha? In good faith. Sabihin nyo kung gusto nyo ng raise, di ba? Yaan, kung gusto nyo dagdag sweldo sa trabaho, di ba? Yaan. Kumbaga dito para hindi kayo nagngingit-ngit. Di ba? Nagngingit-ngit kayo Yaan. So, ibig sabihin nito, iiwasan din makipag-away, ha? Kung may mga kasama kayo sa trabaho na nakakaiyamot, ha? Ibig sabihin nito, yung tinatawag, huwag magbibitaw ng salita at baka pagsisihan ninyo, ha? Okay. So, ang nakikita ko dito yung tinatawag na maging mahinay sa pagsasalita, di ba? Especially kung kayo may mga gustong sabihin sa boss ninyo, di ba? Maaring gusto mong umutang, baka gusto mo ng raise, di ba? Dagdag sweldo, yan, ha? Okay. So, maaring ito yung tinatawag, susulat ka, di ba? Or maaring sabihin na natin, magre-resign ka na, di ba? Baka magre-resign ka. Kumbaga dito yung tinatawag, baka gusto mo mag-abroad, di ba? Yan. Gusto mo yung tinatawag na it's like tinatawag masyado ko na suffocated siguro sa trabaho mo, di ba? Kasi dito wala it's like tinatawag wala talaga nangyayari, di ba? So may mga pangarap ka, di ba? Yan. So ibig sabihin nito yung tinatawag pangangarap, pag-iisip, di ba? Pagpapantasya, imagination. Okay? So be very very careful about your words. Yan, ha? So, tingnan po naman natin yung tinatawag na love, romance, marriage, kung single, hiwalay, byuda. Tingnan po natin, ha? Okay. Tayo ko gagamit ng ibang cards.
I'm a survivor. Yan, no, kita dito. Di ba? It's like nakikita dito. Halimbawa, sabihin na natin sa trabaho, nakakaiyamot. Di ba? May mga kasama impacto. Pati ikaw, naiiyamot na rin. Kasi kumbaga dito, yung tinatawag, hindi ba mabili ang gusto mo. Di ba? So, ibig sabihin, you're a survivor. Di ba? Flexible, adaptable. Di ba? Yan. Yan. So, punta tayo sa love marriage. Mukhang dito is merong tinatawag na maganda ang kanilang marriage life. Diba? It's like maalwan ang buhay nila. Diba? It's like hindi sila nagkukulang. Maaring tinatawag na sustainable. Merong nagsusustain ng kanilang mga kagustuhan. Diba? Layaw. Yan ha. So, meron ditong tinatawag na the fool. Diba? So, narito ang tinatawag na the hermit, di ba? Yan. So, it's like dito, tinatawag na the hermit. It's about, meron ditong very, very perfectionist na tao. Di ba? Yan. It's like meron po ditong tinatawag na nasa kanya ng lahat, pero may kulang pa sa buhay niya. Di ba? Love marriage tayo, ha? Romance, single, o kaya married na, o kaya in a relationship, o kaya yung tinatawag na maaring byuda, single, 'di ba? Maaring sabihin natin kung ito walang asawa, 'di ba? Sana magkaasawa daw po siya ng mayaman, 'di ba? Yan. So maaring ito byuda, maaring sabihin na natin itong byudang ito is nag-aano pa siya, yung hindi pa siya nakaka-recover sa pagkamatay ng kanyang asawa. Okay? So meron din ditong tinatawag na mayaman na siya pero hindi pa rin kontento sa buhay. Kung ano pa namang gusto niya sa buhay niya. 'Di ba? Yan. Kumbaga dito maaring sabi mong kahit siya is mayaman na, malungkot pa rin siya. May mga hinahanap pa rin siya sa buhay niya. Okay? So punta naman po tayo sa inyong tinatawag na family, friends, di ba? Yan. Family, friends, other people, di ba? Kasama na rin yung mga baway kapatid, kamag-anak, mga in-laws, okay? Yan. Kapitbahay, kaibigan, yan ha, tingnan natin. Sa sandali lang. So, naririto ang tinatawag na it's like ito, halimbawa sabihin natin magkakapatid, di ba? O magkakaibigan, di ba? It's like dito yung tinatawag na hindi nila mabuo, di ba? Hindi sila magkasundo, di ba? Yan, maaring sabihin natin halimbawa merong laro, halimbawa sports, games, di ba? Hindi nila it's like hindi nila paano tatalunan ng kaaway, 'di ba? Ang mga kalaban. Kaya ito yung mga magkakapatid, 'di ba? O magkakaibigan, something like that, 'di ba? Maaring ito yung tinatawag na kanya-kanyang it's like magulo, 'di ba? Magulo. Kita ninyo yung energy, 'di ba? Black and white. Magulo, walang pagkakaisa, 'di ba? Yan sa pamilya, sa mga kaibigan, sa neighbors, sa society, sa social media, 'di ba? Yan sa mga anak, 'di ba? Kapatid, yan. Sa mga in-laws, 'di ba? Kung kaya dito, hirap na hirap siyang i-balance, 'di ba? Itong kaguluhan na ito, 'di ba? It's like gustong-gusto niyang peaceful, quiet, organized, pero magulo, napakagulo, mataas ang tinatawag na kaguluhan. It's like salita, 'di ba? Action, decision, ideas, 'di ba? O hindi magkaisa-isa. Yan ha. So naririto ang tinatawag na the Seven of Cups, di ba? Pag sinabi mong the Seven of Cups is yung kanyang hinahanap na katahimikan, di ba? Yan, hinahanap niya ng katahimikan sa kanyang buhay, sa kanyang bahay, sa kanyang, halimbawa sa mga katrabaho, kaibigan, sa neighbors, yan. Paghahanap ng katahimikan. Yan ha. Napakataas, maigting. Yan ha, maigting. Kahit sa trabaho, maigting. Diba? It's like dito, yan ha.
So, kung halimbawa ito'y trabaho, be very, very low, okay, yung inyong boses. Huwag makikipag-away, okay? Yan. So, dito, it's like tinatawag dito na, kung ito'y sa trabaho, ibig sabihin ito yung tinatawag na naggaganid na kung ano-anong mga gusto nilang, halimbawa, posisyon, sweldo, di ba? So, kasama ka na rin doon. Kung ito naman tinatawag sa family, sa gayon din, ha? Yan. It's like tinatawag na magulo ang halimbawa yung mga tao sa loob ng bahay o kaya friendship, okay? Yan. So, ibig sabihin nito, hirap na hirap i-balance, di ba? Hirap na hirap. Yan, ha? Kumbaga, mahirap makisama, di ba? So, ang nais ng taong ito is tinatawag katahimikan. Okay? So, let's see your health, di ba? Teka, ako'y kukuha ng ano din. Let's see your health. Yan, ha? Yan. So, ibig sabihin nito, kung halimbawa yung nakaka-stress, ito yung tinatawag 5 of swords, okay? Kung nai-stress kayo sa mga tao, sa mga kaibigan, maaring sa mga kapatid, di ba? Stay away, di ba? Para hindi kayo ma-stress. Yan, ha? So, dito nakikita yung tinatawag will act. 5 of pentacles. Yan, ha? Okay. So, ibig sabihin nito, it's about your health, di ba? So, maaring tinatawag na caring for your ang nakikita ko lang dito na tinatawag na it's like naapektuhan kayo. Yan, na naapektuhan ng inyong tinatawag na energy. Yan, ha? Okay. Kumbaga dito yung tinatawag, please, di ba? Katahimikan, pag-ibig. Yan na, pag-ibig, katahimikan, pagmamahalan, di ba? It's like you are begging, di ba? Kasi naapektuhan kayo mentally, emotionally, and physically. Yan, ha? So, ibig sabihin nito yung tinatawag, magkaroon naman ng katahimikan dahil it really affects your tinatawag na emotions, your health. Yan, ha? So, ibig sabihin nito yung tinatawag pagpaplano, di ba? Maaring sabihin na nating your desire, okay? Maaring kung ano itong gusto mo, okay? Yan. Your deep desire, maybe sabihin na nating outside activities, di ba? O kaya maybe it has something to do about your pagkain or movements, action, di ba? O kaya tinatawag na sleep, okay? Baka kulang kayo sa tulog, di ba? Yan. So kung ano man ito, it's like meron kayong gustong gawin para magbago ang inyong nararamdaman, ang inyong health, di ba? Makakatulong baka ito'y pagbabago ng pagkain, pagbabago ng diet, di ba? Pagbabago ng lifestyle, di ba? Change of tinatawag na attitude, di ba? Yan. Kung ano man ito, okay? It has something to do about your health na gustong-gusto mong gawin para yung health mo is mag-improve. So, tingnan po natin, ha? Kung ano yung tinatawag na dapat iwasan. Okay, iwasan daw po ninyo ang tinatawag pakikipagdebate. Okay, yan. Iwasan ninyo ang pakikipagdebate. Yan, ha? So, ibig sabihin nito yung tinatawag, kung halimbawa masyado na silang nakakabigat sa inyong damdamin, i-let go nyo na, ha? Okay, bagay man ito, tao man ito, materials man ito, di ba? Kung ano man ito, i-let go nyo na. And panatilihin daw po na mababa ang inyong boses. Huwag magmumura, huwag magagalit, huwag makikipagtalo, makikipag-debate, ha? Yan. So, yun lang po. Panatilihin daw po na tahimik, okay? Yung tinatawag na very healthy, tinatawag na balance, di ba? Yan, may harmony ang inyong buhay, paligid, pamilya, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag kung it's like for some of you here, pagod na kayo, emotionally, mentally, physically. Gusto nyo ng katahimikan, ha? Okay? So, dapat iwasan ang tinatawag na pakikipagtalo, ha? Dahil malakas dito ang tinatawag the devil. The devil is surround. Nakakasurround ngayong tinatawag na month of August. It's like the devil is testing your strength, di ba? Yan. It's like the devil
is pushing you, di ba? Para makipag-away. Yan ha, okay? The devil is tinatawag na, it's like, inaano kayo, di ba? Yan. Ano tawag dito? Kumbaga dito, halimbawa ikaw is pinipilit mong maging tahimik ang iyong buhay, ang iyong pag-iisip, ang iyong pananalita. Ibig sabihin nito, tinutokso kayo ni devil, di ba? Na magsalita ng masama, magmura, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na maging mahinahon, okay? Ibig sabihin nito, clear mind clearing, di ba? Ito yung tinatawag na before you speak, yan na, bago kayo magsalita, mag-isip muna. And ibig sabihin nito, your health, maaring your health, you need to go to the doctor. Okay? Yan, you need to go to the doctor. So for some of you here, ibig sabihin nito yung tinatawag na papagod ang inyong mentally, your emotions, physically. Okay? Ito yung tinatawag, nagsusumigaw kayo for a peaceful. It's like peaceful, di ba? Yan. O yung tinatawag, baga may mga kulang sa buhay ninyo, di ba? Yan. It's like papansin. Maaring mayroong nagpapapansin kayo, di ba? O sila nagpapapansin, di ba? Yan. To show kindness, to show tinatawag na pity, to show halimbawa sabihin natin dagdagan ng sweldo, dagdagan ng pagmamahal, pansinin siya, di ba? It's like tinatawag, huwag siyang i-etcha puwera. So thank you very much po ha.